Alam nyo ba dito sa GrabCar, pwede kang kumita ng up to 20,000 pesos sa incentives pa lang? Yes, incentives pa lang, pwede ka nang kumita dito ng 20,000 mahigit sa loob ng isang buwan. So pag sinabi nating incentives, ito yung binibigay ni Grab daily, and meron din siyang binibigay na monthly. So hindi pa kasama dyan, syempre yung kinikita natin araw-araw na pagbibiyahe. Ito ay incentives lamang na binibigay niya pag na-meet mo yung rides na kinakailangan sa mga oras na hinihingi ni Grab. So for example nga, sa akin, ang daily target ko para sa incentives ay 450. So may oras yan sa umaga from 6 AM hanggang 10 AM. Tapos sa hapon naman from 4 PM hanggang 8 PM. So kailangan ko maka 9 rides. Ano naman yan, count naman from morning hanggang gabi. So for example sa umaga from 6 AM to 10 AM naka 5 rides ka lang. Tapos sa gabi naman from 4 PM hanggang 10 PM maka 4 ka. So okay lang yon. Count as 9 yon. So magkakaroon ako nun ng 450 pesos. So dyan, nag-start yan from Monday hanggang Saturday. So pag na-meet ko yung target na yon, magkakaroon ako ng 450 a day. And then maliban dyan, mayroon pang binibigay sa Grab na planner. Sa planner naman, may oras din yan. Sa isang araw, pwede kang kumuha ng hanggang 3 planner. So for example, sa umaga kuha ka ng isa, pwede ka rin kumuha ng isa sa tanghali, and then meron din yan sa gabi. So ang price niya ng planner, bawat isang planner ay nagkakalaga niya ng 100 plus. So nag-i-start din niya ng Monday hanggang Saturday. Actually hanggang Sunday nga mayroong planner. So sabihin na natin 100 pesos na lang per planner. So sa buong maghapon, kukuha ka ng 3 planner, makakakuha ka ng 300 pesos na incentives. Actually sa planner madali lang eh. Kailangan mo lang bumiyahe sa loob ng 3 hours. So pag nakakuha ka ng planner, dapat sa loob ng 3 hours tuloy-tuloy kang bumibiyahe. Tapos hindi ka nag-cancel, and then actually dalawang rides lang ang makuha mo dun sa loob ng 3 oras. Pero yun nga lang, tuloy-tuloy yun. Dapat hindi ka nagpapatay ng app, and then hindi ka nagka-cancel. So sa planner pa lang, meron ka na kaagad 300. And then syempre pag na-meet mo pa yung daily incentives mo, yung from 6 AM to 10 AM and 4 PM to 8 PM, so mayroon ka din 450. So sa isang araw pa lang, mayroon ka na kaagad 750. So i-times natin, 750 times, sabihin na natin 5 lang, kasi sa akin nga coding ako ng Monday. So nakakabiyahe lang talaga ako from Tuesday hanggang Saturday and Sunday. Sabihin mo ng 5 days lang, meron ka na kaagad ng 3,750 sa isang linggo. So 3,750 times 4, para sa isang buwan, meron ka na kagad 15,000 pesos. So hindi pa dyan nagtatapos, meron pa tayong monthly KGR. So sa monthly KGR naman, kailangan mo maka 450 rides sa loob ng isang buwan. So madali lang naman requirements nun. Kailangan, I think 85% yung completion rate mo, and yung cancellation rate mo ay nasa 15% yata. So madali lang yung makuha, kailangan mo lang maka 440 rides. So pag naka 440 rides ka, mata-times yan sa 10 pesos per ride. Magiging 4,400 pesos din yan. 440 times 10, magkakaroon ka ng 4,400 pesos sa isang buwan. So actually madali lang yan, nahihit ko naman yan. Kaso ang problema minsan sa cancellation. So minsan doon ako nayayari. Pero doon sa rides, kayang-kaya naman. So isang buwan kasi yan. Actually lumalampas pa nga tayo ng 440 rides. So lalong-lalo na doon sa mga full time, may nakikita ako nasa 500 rides, 600 rides. So kung 600 rides yan ang nakuha mo sa loob ng isang buwan, i-times mo sa 10, meron ka kagad ng 6,000 pesos. So doon na lang tayo sa 440 rides. So pag naka 440 rides ka, meron kang 4,400. So kanina meron kang 15,000 para sa daily and planner na incentives. So i-add natin yung 15,000 plus 4,400. So meron ka na kaagad malinis na 19,400 pesos sa loob ng isang buwan sa incentives pa lamang. So hindi pa yan, meron pa yung mga nagpapakabit ng sticker. Alam nyo ba yung mga sticker, yung mga nakikita nyong Grab
or mga Chowking, mga Coke, yung kinakabit na sticker sa sasakyan, meron ding bayad yan. So nagre-range yan from 2,000 pesos to 3,000 pesos. Syempre, bakit ka naman kukuha ng 2,000 pesos para magpakabit sa sasakyan mo ng sticker? So piliin mo na yung 3,000 pesos per month na sticker na ikakabit sa iyong sasakyan. So i-add natin 19,400 plus 3,000 pesos. So mayroon ka kaagad na malinis na 22,400 pesos. Syempre hindi pa yan yung mga linggo pa, kung bumibiyahe ka ng linggo. And then yung syempre yung monthly KGR mo, hindi lang naman yan 4,400 pag na-reach mo. Mas maraming biyahe, mas malaki yung kita mo. Dito sa Grab, incentives pa lang kaya mo nang hulugan yung monthly amortization ng sasakyan mo. So kung katulad nga sa akin, 15,000 lang ang monthly nito. Kung 7-seaters, kayang-kaya mo na. Ang iba 22,000, 23 or 24,000 yung monthly amortization nila. Kayang-kaya yan sa incentives pa lamang. Ang tanong nga lang dyan kung kaya natin ma-hit yung incentives everyday. Para sa akin, kung full-time ka na nagbibiyahe and masipag ka bumiyahe dito sa Grab, so kayang-kaya mo abutin yan. Sa akin nga, yung daily ko nakukuha ko, and then sa planner naman, ang kinukuha ko lang planner umaga at saka gabi. And then sa KGR, minsan natsachampahan natin yan, kumikita din tayo ng 4,400. So ibig sabihin, kayang-kaya nyo yan ma-hit yung incentives na yan. So take note guys, yung incentives ay hindi pa kasama dyan yung ano natin yung fare ng pasahero natin. So kung kumikita ka daily, kung kumikita ka ng 3,500 daily or 4,000, so hindi pa kasama dyan. So sa incentives pa lang, pag masipag ka, kayang-kaya mo yan, and araw-araw ka bumibiyahe dito sa GrabCar. So yun lang guys, na-share ko lang yung incentives natin dito na binibigay ni Grab. So malaking tulong din, panghulog ng sasakyan natin and pang monthly maintenance na rin natin. So yun lang, maraming salamat guys. Sana nakatulong sa inyo yung video natin.